ating tuklasan ang Bohol Cultural Village sa Villa Limpia, Luay, Bohol. Welcome to Bohol Cultural Village. So here we'll showcase the different indigenous crafts and cultural products of Bohol, or not in Luay. So first is our blacksmith. Blacksmith is known Loon. It's known in Luay for more than 70 years na. So Luay is known for creating finely crafted things. Tagaran manggod na mga indigenous o mga cultural products na to slowly vanish na. Ang concept na mausa nga mag-showcase na is for the youngsters nga makita pa nila o ma-remind sila nga inani sa una kunya nga na. O dyan ay first and main concept para ni. Kaya yung curve kana mga mananggiti mo gyud gamit gyud kayo kanang gathering atuba gathering. O na mga pinaka di gyud na pwede mawala kay dili man pwede og kanang elongated ang gamiton kadto man yung curve. Para sa kuan para magkuha og tuba mapananggod. Di ba? Kuan siya kayo. Di na siya mahimong mawala na kay unsa lang magpananggod mo. Wala tuba kumo ang Bohol ba usa sa source sa mga tuba kayo. Kanang tiglagpad ang purpose na is para pang dagko nga mga kahoy or karne nga nay mga bukog nya something like that. Appreciation nila sa kuan sa craft way back mga 70 years ago. Then handed down from generation to generation. They managed to preserve it and then until now the same process and the same way ay gigamit the same method. Mao ra gyud pa natin karon. Nalang gyud pa sila trabaho. Mao ra gyud pang pamagihan. Pero 70 years, more than 70 years na lang giving mo. Almost mga second generation or third generation yung among source man ani. Para also ilang livelihood, kuha nila ang pag-forge og metal sa mga barko sa una, tapos sa kuan. Una silang kita ang potential sa mga craftsmen dinhi sa Luay. Kamao sila magmagasundang. So wala ilang continue. Bawal naman ang whale hunting. Wala na po sila ilang pangita sa form of diversion. Kani himo nilang murag alternative ba. Pagkatapos natin malaman ng iba't ibang impormasyon patungkol sa mga blacksmith at panday, tayo naman ay dumako sa ikalawang cottage na ating matutunghayan ang paggawa ng coconut sugar. Ano yan itong tuba nga puti? Yan mo na ko nga coco sugar. Same process sila sa sugarcane. Ang sugarcane lang is i-press para makuha ni ato doon sanggutan. Ito yung process na mga Thailander man. Sila nag-introduce na to. Dudugay na siya na from. Okay, kani sa Mexico. Amo inani may pamagi sa Mexico. Ano ba? Ila kay bully. Bully oo. Katong dagko kayo. Kanang cold gitaw gilag molasses. Molasses. Molasses biya pa nang term na kung sa dito pa. Ato kay lina na to sa local dialect na to. Na dito lang molasses term na. Lutuon mo man gyud tanaw ko sa kanang dokumentary ko dali kita ko ang taon. Para somewhere sa tunga tribo. Nani nila ba? Kuha sa kanan. Kana silang ma'am sir gipang training na sila para Agiyan or manually verbal at manual gud mo pag-istorya. so sila jud ang mismo ang nang ngalap og mga tao para ituluan ko kay kanang diha na gud kay sayon naman pud siguro ang magluto ang magpack na is sila naman ang ang pagluto lang importante kay dapat pagka harvest di na mo pagtag mga pila ka oras sa lutuon yun ayon kay ubutan nag mga pila ka hours mga hapon na nani mo lutuon mo rin kay tendency nga din na siya mo kamay kaya kung mo sit in na gani yang sour taste niya lisod na nagkamay kasi ang tagyan niya sila may naman sa farm taga lang ana mo kuha sila mga mubo dwarf naman yang lubi ginagawa sila ipananggot dito para kabuntag pa na niya to dire aben ho ito yung siya kuan kanang ligid butangan nito kadto siya nga kuan birira na sa mga lokal nga mga pananggot pero kanang sa tagiyan ni wala gyud sila magbutang og fermentation dili gyud ferment nila para sugar production agad kani from Thailand ya man Thailand wala pwede ni siya gunitan nas ilaw pwede na gunita na tare kada as kana yun kanang kadto siya mo na siya kani dili ni siya basta worm
in a form of larvae siya. Larvae man siya to. Di ba mo niyan aga nang Mo ni ginikanan. maprito no? Dili mo ni. Mao na. Maganda na. Kana lagi na. Basi So ang purpose sa worms is for kuan lang jud kanang pagkaon or kani siya. yang Ang iyahang kanang stool is for fertilizer. Kana. Mara na other benefits. Traditional rice milling. So why yung lubok ba? Di ko alam nang Di mo ka paglubok maglubok? kay kanang buhol. Dagan ba tag kanang rice field ba. The more na daghan mo sa inyong pamilya, the more po niya may huwang lubkon kay. Di mo maigo ra gusara ka kuan. Manay. Mabita na ang mga tiwa nga. Kanang ayo yun mo pag-usik-usik ko sa ka butil kay ano. Ang hardship sa andiyan sa farm din pagprosiso pa mainit kay buwad pa din tapaw din lubog na usik na nimo na ubang tao ra bay nakaway gikaon ubay palabay-labay lang ano. Dumako naman tayo sa kabilang banda ng Bohol Cultural Village. Isa roon ang mga local Nipa roof makers at doon rin namin nakilala si Nanay Bernarda Mercedes. Actually, the word luway derived gikan sa Nipa. Okay ba na? Ana. Bago mo manabot sa luway. Before sa mga pag-abot sa mga Spanyol dire. Wala pa man magkabayan dire. Puro sa kanipaan rin tanan. Mato ka sa laod magtanaw. Green mo siya then hapak sa hangin ang mga nipa mag-sway siya. Mag-wave mo na magluay-luay. Luway. Kuyawa din mo. Sukad atong gamay pakuhan to kaya. Kuyawa. Dagang mga pamilya ni na peswila lang anak mo dan nga. Yan na rin. Mo biyan ay kuan sa una, murag saligando sa una pan sin sa una di so mahal man sin sa una. Mo biyan ni pa gid lang kuan. Exact mounting gid aning is 45 degrees para iyo siya mahulog tubig para mo slide ang tubig mo kay. Slide. Ay can see how flat ni mo. Pwede ra bro. Dali siya malata ay mo hold siya tubig. Okay mo nga naman. Kung 45 degrees siya, mag-uwan slide niya. Ligon kani mabot siya mga 3 to 4 years. Yun no. Ugay kay malata ning nga klase kuan dahon. Ligon kani nga dahon. Murag 10 times longer sa dahon sa lubi. Maglisod kay gisian. Kay gituluan nga anak ka maghimo kog ako mo anak. Ay wala ko anak. Once sa usa ka adlaw na mga pila ka imo 100 pieces per day. Yes, talented man today kay kanay no. Kay daghan ingani daghan kayo. Sa usa ka ingani lang ingani kadako nay mga pila ka minutes nini mo mahuman mga 2 minutes paspas naman day kanay no. Sige nay, salamat kayo nay. Salamat kayo. Nalaman namin na ang Nipa roof ay isang tradisyonal at kilalang uri ng bubong na ginagamit sa mga bahay sa probinsya. Nalaman rin namin na ang bunga ng nipa ay ginagamit rin sa paggawa ng lambanog at ang ginagamit sa pagtahi at pagkadugtog-dugtong ng mga nipa ay ang tinatawag nilang sagisi. Ang nipa rin ay tinatawag nilang anahaw sa ibang rehiyon. Ang pangunahing material ay ang nipa palm, isang uri ng palmera na matatagpuan sa malalapit na mga baybayin at ilog. Nakilala rin namin sa bandang ito ang isa sa matagalang basket weavers ng Luway. Ito ay si Nanay Dadang. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng materyales tulad ng ratan, damo at iba pa. Bagaman ang basket weaving ay may matagal ng kasaysayan, maraming modernong paraan at materyales ngayon ang ginagamit sa pag-ukit ng basket. Pila nilay katuig ni mo pila na katuig nag himog ingani nay. Kani mura kuan pa. Mga 14 anyos. Mo ni among panginabuhian. Sukad sa mga bata, dami katiwas ug pila kay tungod moray pangita. Sa napog kay kanang anak nay nga imong gitudloan ug ingani para ma-preserve ni siya nay. Sa una katong mga bata na ho kung may klase kay bawo sila ni God mo kama. Pero karon ka na human ang sila. Nana ko sila trabaho na ko sa piskay. Unsa ni siya iyang Ratan ma'am. ratan? Ratan. Pero na tanan nay ratan. native. Kana joy ang original sa una jamo pa ning mga ratan. Dito man jud og buli.
Ratan is very rare to find na nowadays. Isod ka lang nito. Kani mo man nito. Wala nito. Anito, kana. Kaya po na murag pain, ya po na. Gidried na siya. Para ni mo na kanang kinanglan ba ni nato i-preserve para mas mo dugay pa kanang ato pa Lami. siyang itangkilik. Lami ko jamo o kuan kay. Nalang joy Uy, willing dako no. jamo ikatub dabang ba sa aning basket sa akong Imong kinabuhi. Hindi na ba yan? Basta-basta ang pagama o pagkuala na kay pila di makapis-pila ng basket. Sa usa ka adlaw na mga pilay mo mahuman og ingani. Makaman kog duha pero dili pa kumpleto kay makasugot ko ini kay alas 9 naman kasagaran kay. Ang huling cottage sa aming unang pagbisita ay ang Tinikling. Ang pangalan ay nagmula sa pangalan ng isang endemic bird na tikling, isang mabilis at masigla na ibon na matutuklasan sa kagubatan. Mix ka. Endemic bird na yan. At yun na nga, kami ay isa-isang hinamon para subukan ang tradisyonal na sayaw na ito. At aaminin namin, kami lahat ay nahirapan. Ay, ang galing! Wow! Gadagan man. Naging araw ng kasiyahan at kaalaman ang pagbisita namin sa Bohol Cultural Village. At sa susunod na linggo ay aming pupuntahan ang mga cottages na hindi pa namin nabibisita at kakamustahin namin ang mga taong nakilala na rin namin doon. Ako si Rosalie Benavista, ang kalamay maker of BCB, Bohol Cultural Village. Pila nakakatuig na tighimog kalamay te. Since ako yung namataan is, ang akong parents is maghimo nagkalamay. Ang nag-start jud ko sa kalamay is at the age of 20. Pila na So, I'm 47 years old. So, 27 years na akong nagkalamay. So, ang atong kalamay is made from glutinous rice or malagkit or pilit. Niya, ato ang muscovado sugar, ang ato ang brown sugar, niya, ang ato ang coconut milk or ang ato ang lubi nga kumot. Maura na siya ang 4 ingredients of kalamay. So, ang kalamay, ginahimo ni siya within 4 to 5 hours. Okay, until nga mahimo na sticky na siya, mahimo na siyang like this. Mahimo na siyang inganan eh. Sa usa ka adlaw mga pila estimate nga mahimo ninyo te nga kalamay sa usa ka adlaw. Depende, once dire ang amo dire kung magama me og 5 kilos, mo produce na siya og 75 tabs. This one is 1 kilo, ni-produce na siya og 15 ba na? 15. 1 kilo is 15. Side ni mo te, nasad kay ka nagituluan imong anak ba? Kami tanan as one family gyud kamo gyud me. First, ang atuang ginahimo is nagpagaling ta sa pilit, then ang atuang lubi, atuang kumuton, nya ato dayon na siyang ipabukal dire with the sugar. After ana, kung mubukal na to ang atuang pilit o kamay ug ang atuang gata, ato na ibutang atuang atong pilit. Diretso na siya until nga mo sticky. Marami kaming nalaman na mahalagang impormasyon sa kalamay at bibisitahin namin muli si Nanay Bernarda para kamustahin siya. Okay ra kay kanang na-enjoy ko kay kanang
mura na bitaw tag mga kuan, mga neighbor nga na, mura mga kanang kailan na damo ba nga na. Oh. Pero first time pa nakita, mura na og mga friends. Oh. Unsa lang pila ra gyud imong edad nay nagsugod ka ingani? Mga 10 years old. 10 years old until now. Pila na imong edad karon nay? 59. So mga almost mga 50 years nakating mo. Nipa. Kani jung nipa diri jud na sa Bohol. Wa na sa laing lugar, diri jud na sa Bohol. Naman po ning nipa sa Luon, pero sagaran jud aning luway lubok. Anha jud kanang manggamaa jud nipa jud. Kinsa may nagtudlo nimo nipa nay? Akong parents. Bali mo parents na tigiman. Mga ignontag pagkabata pa pud nila. Mao jud. Na Japan sila. Tod mo gipasa sa. Mga anak. Mao jud. Sakay ka lang. Balik kay wala pa Mo ni among pangita sa pagkakaroon, pero sa una nga mo yung kasagaran gamon mga inana ra. Sukad nga ning kusog ning kanang mga turista bitaw nga murag halin pinidya mo. Muni kanina po yung gama kay mas mako mo pud income ni kung radyo ana. Ija kung gitagag trabaho pa ako kuno bisag inana mong pangita nakapauman mig anak. Mo tong ako jud ako nang apply ni. Si Jajo mismo ning tawag nga na si Jay kuan ni ba. Kabalo siya sa yung talent na. Kay delivery man ko ni Ja basket na tuka niya kani mo itusok sa ilawom ana. Are sunod sa buho. Pero labing tinuod kung magsugod jud ka ini udi ka kay bumpugong kay hiwi jud. Kariday. Kana Mao na. Biraha. Nabigyan rin kami ng pagkakataon na makausap ang kanilang manager na hindi namin papangalanan. Actually, gitawag na siya nato. I don't know if you know about community-based tourism. So kung mga CBT gali na siya, mostly sa ato ang workers, gikan gyud ang area. So mao nay mga benefits sa ato adjud mismo nga area, especially sa Villa Olympia. Kay most of our workers are from Villa Olympia. Ang concept is cultural village. So nag-choose me og mga unsay pwede na may showcase. Like unsay naa diri sa Luway. Normally naman ta diri blacksmith or kanang gitawag nga pandayan, diba? So taga diri gid na sila. And then duol ra pud ang kalamay nato. Then mao man ay normally anhion sa turista. So instead of going kada area mutanaw ka ana nila, amo na siyang gi-conceptualize into parang one stop shop. Mga naa na tanan siya sa isa ka village. Kay kaning mga tao diri tanan, mga puro ni sila mao gid ni kasugod. Kumbaga ang workers nato gina-train sila pagsugod gyud mismo. So wala tayong nga naay workers na to nga napuno, mao pa gyud sila tanan. We're very rich in our cultural heritage. So dapat ma-appreciate ninyo unsay gipanghimo sa inyong mga kaninunuan para inig ka ko niya, ay, ngun, ani tayo sa una. Kami ay nagagalak na makapunta sa Bohol Cultural Village, makausap ang mga tao sa likod na magagandang likha at makilala sila ng lubusan. Malaman ang mga kwento kung paano nila buhayin ang kultura at binibigyan ng kahalagahan ang mga bagay na nagbibigay kulay at lalim sa ating kasaysayan. Ang pagpapahalaga sa ating kultura ay ang pagbibigay ng pagkilala at respeto sa mga tradisyon, kasaysayan at sining na nagbibigay anyo at kulay sa ating pambansang pagkakakilanlan, kung saan ang sinaunang kabiasnan at kultura ay nagtaglay ng yaman at kahalagahan. Ang pagpapahalaga sa ating kultura ay hindi lamang pagpapakita ng pagiging makabansa, kundi pati na rin ang pagmamahal sa ating sariling identidad. Ito ay isang pundasyon at pagkakaisa at pag-unlad at sa pamamagitan ng pagpapahalaga rito, nagiging buo at masigla ang pagkakakilanlan
ng bawat Pilipino, ng bawat Boholano, ng bawat Loainon. At dito namin nalaman na ang kultura ay hindi lamang pagkilala sa sariling atin, kundi ang pagkilala sa kasaysayan natin.